Isang maganda at mapagpalang araw po ng Huwebes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay November 30 sa Pilipinas, Bonifacio Day. Sa ating simbahan, kapistahan po ni Apostol San Andres, ang nakababatang kapatid ni Apostol San Pedro at isa sa 12 alagad ng Panginoon. Pagbati po sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga viewers, supporters, and followers of our daily gospel reflection. Salamat po dahil sa inyong panalangin at patuloy na pagsuporta. Kami po ay na-inspire na pagpatuloy ang banal na gawain ito sa pagbabahagi ng mga pagninilay tungkol sa mabuting balita araw-araw. Binabati ko rin po ang mga benefactors namin, members of 1,000 Club of St. Anthony, miyembro ng Samahan Mokaspal de San Antonio ng Padua, ang mga sponsors po namin sa proyektong Pampamilyang Handog ni San Antonio ng Padua. Halos nakaabot na po tayong 350,000 pesos. Malaki-laki po ang kailangan natin at patuloy tayong manalangin at umasa na marami pa po magbigay. Malay ninyo, kayo po ay gagamitin ng Diyos bilang instrumento para maging posible ito. Sa inyong lahat, sana po nasa ligtas kayong kalagayan, patuloy po nating ipagdasal ang isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama nating pagdilayan ang mga salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo sa kapistahan ni Apostol San Andres. Mga kapatid, sa araw na ito, sa kapistahan ni Apostol San Andres, pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Mula po sa ika-4 na kabanata, mga talata 18 hanggang 22. Nilalarawan po sa ating mabuting balita ang unang kwento ng pagtawag sa mga unang alagad na tinawag upang maging tagasunod ni Jesus. Mga kapatid, tinawag at pinagkatiwalaan. Tumugon ng mga tinawag at inilagay ang pagtitiwala kay Jesus. Ang pagtawag po sa mga unang alagad mula sa pagiging mga mangisda sa pagiging mga mamamalakaya ng tao ay mabubuod sa kwento ng pagtawag, pagtugon, pagtitiwala sa Panginoong sa kanila'y tumawag. Sa kabilang banda, ang pagtugon ng mga tinawag ay isang pagtugon na may hamong ilagay ang sarili at ang pagtitiwala sa Diyos na hindi nagpapabaya sa mga taong sa Kanya ay marunong sumunod at magtiwala. Kaya mga kapatid, si Andres at ang kanyang mga kasama ay tinawag sa kabila ng kanilang kahinaan. Ang pagtawag ni Jesus kina Simon Pedro, Andres, Santiago at Juan ay hindi nakatali sa kanilang angking husay at galing dahil sa kanilang pagiging mahusay ng mga mangingisda o mataas na pinag-aralan o katayuan sa buhay. Hindi po nangangahulugan na kaya sila'y tinawag, sila'y nagtataglay ng kakaibang katangian na hindi matatagpuan sa iba. Ang totoo, mga ordinary din po silang tao. Kagaya natin, puspos ng kahinaan, ordinaryo kung ikukumpara sa karamihan. Ang kanilang pagiging mahina ay bagay na hindi maikukubli sapagkat sila ay mga ordinaryong tao, mga mangingisda at hindi nakakaangat sa buhay, hindi rin kilala sa lipunan. Marahil, ito ay bunga ng pagtitiwala ni Jesus na sa kanilang pagiging mahina, higit nilang maramdaman ang kanilang pangangailangan sa Diyos. Sabi ni San Pablo, sa aking kahinaan na pag-iibayo ang kapangyarihan ng Diyos. I will boast all the more gladly about my weakness, so that the power of Christ may rest on me. That is why, for the sake of Christ, St. Paul said, I delight in my weakness, in insults, even in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I'm weak, then I'm strong. Dahil sa lakas na ibinibigay
ni Jesus. We believe in a God who always believes in us. In the first place, how can we believe in a God who does not believe in us? Kaya ang totoo, ang Diyos po ay nagtitiwala sa atin. Matuto rin po tayong magtiwala sa ating sarili kakayanan sapagkat anumang kakayanan meron tayo, ang Diyos ang nagbigay. Pangalawang nais kong bigyan ng pansin, ang mga tinawag, tumugon at nagtiwala sa Diyos. Anuman ang maging pagtugon natin, kung wala naman ang pagtitiwala natin, mawawala ng saysayang lahat. Kaya ang sabi sa Ebanghelyo, agad nilang iniwan ang kanilang bangka at ama at nagsimulang sumunod kay Jesus. Wala na silang sinabing, Lord, ano po ang assurance na gagandang buhay namin kapag sumunod kami sa inyo? Ang sabi sa Ebanghelyo, agad nilang iniwan ang kanilang bangka at ang kanilang ama at nagsimulang sumunod kay Jesus. Kaya ito po ay tanda ng kanilang pagtitiwala. Yes, they lost their financial security by leaving behind yung kanilang profession ng pagiging mangisda, but in Jesus, they found their true identity and destiny to become disciples. They were willing to give up their financial security, symbolized by their boats, for the sake of a much higher calling, and that is the life of discipleship. Kaya tumugon at inilagay ang pagtitiwala sa Diyos na tumawag. Sapagkat ang sabi po sa chapter 10 ng Ebanghelyo ni San Mateo, verse 37, ang sino man nagmamahal sa kanyang ama at ina at mga kapatid nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Yes, it is true that sometimes God will take something good from us because He has gotten something better for us. Kailangan lang natin maging patient. Magkaroon ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. God will not take away something from your life without replacing it with something that is better. Tandaan natin, kilala tayo ng Diyos. And the God who knows us best also knows what is best for all of us. Kaya mga kapatid, nawa sa kwento ng pagtawag sa mga unang alagad, makita din natin ang ating sarili at ang mga hinihingi sa mga nais sumunod. Tinawag sila at pinagkatiwalaan sa kabila ng kanilang kahinaan. Sila naman ay tumugon at inilagay ang pagtitiwala sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming banal, Diyos sa makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat sa aming kahinaan, higit naming naramdaman ang aming pangailangan sa lakas na iyong binibigay. Patuloy mo kaming patatagin, gawin kaming tapat sa aming pagsunod sa iyong yapak. Ikaw ang aming lakas at sandigan. Patuloy mo kaming gabayan at tulungan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po niyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Bahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala, at mga kaibigan. Let us always fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, patuloy po ang aking panawagan sa pangalan ng Pambansang Dambana ni San Antonio de Padua sa aming proyektong Pampamilyang Handog ni San Antonio sa darating na Pasko. 1,000 pamilya po ang pagkakalooban ng Dambana ni San Antonio ng Medianoche Packages. Each Medianoche package ay nakakahalaga po ng 1,000 pesos. Kaya kung 1,000 pamilya, 1 milyon po ang kailangang ma-erase to make this project possible. Sa ngayon po, ay mahigit na pong 350,000 ang nalilikom. Malaki-laki pa po ang kailangan at kaya patuloy pa rin kaming nananawagan sa inyo. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan, kagandahang loob. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng kapangyarihan Diyos Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.